tulad kay Marian. So, para sa akin, wala pong karapatan si Marian na magsalita ng ganito kasi kung titingnan natin at babalikan natin yung panahon, siya po ang umeksena, 'no? Silang dalawa ni Dingdong ang, nanloko kay Karel, 'no? Ang kawawa po dito si Karel, hindi po siya, 'no? Para sa akin lang, mga kaibigan, kasi nasubaybayan ko 'tong love story ni Dingdong at saka ni Karel kasi, ah, gustong-gusto ko nga po 'yan, dahil kita niyo pinanood ko pa noon yung Moments of Love. Moments of love, close beside you in the warm of the night. Yan, si Karel po yan at saka si Dingdong, 'no? Napanood niyo ba yan? Tapos, yung Encantadia noon talagang sinusubaybayan ko dahil po yan sa dalawa. Tapos 'pag meron pong mga show at saka may mga, yung sa TV, 'no, yung mga, let's say telenovela or kung merong mga show, 'no, tungkol sa kanila, pinapanood ko po 'yan, 'no, si Karel at saka si Dingdong. So, nakita ko po yung mga panahon na talagang hirap na hirap si Karel, 'no, yung bang umiiyak lang siya tapos, kasi napaka-ano niya, napaka-edukado niyang tao. Hindi po siya yung katulad ng iba na 'pag iniwan talagang, salita ng salita ng masama, ganyan-ganyan. Wala po siyang gano'n, 'no, napaka-educated po na tao ni Karel. At yung nagustuhan ko talaga sa kanya, ang galing-galing niyang kumanta. Mahilig kasi ako guys sa mga magagaling kumanta, 'no, mga idol ko talaga. Halos lahat magagaling mga kumanta, 'yan talaga ang gustong-gusto ko, 'no. So, nakita ko dito, 'no, yung kung paano po nahirapan noon si Karel sa breakup nila ni Dingdong. At nung nakita ko po yung dalawa, mga kaibigan, 'no, na sa isang show nandun sila, parang hirap silang yung andun yung nahihiya, ayaw tumingin sa isa't isa, tapos kitang-kita mo yung reaction ni Karel na para bang, hindi siya masyadong nagsasalita, parang nahihiya. Guys, isa lang ang nakikita ko sa dalawa, andun pa yung kanilang feelings sa isa't isa. Kasi ito, mga kaibigan, malalaman mo daw kung wala na yung feelings mo sa iyong ex kapag kayang-kaya mo na siyang kausapin, kayang-kaya mo ng makipaghalubilo sa kanya, kayang-kaya mo na kausapin siya or hindi ka na apektado. Pero sa nakita ko po kay Karel at saka kay Dingdong, affected na affected po sila sa isa't isa at mukhang hindi nila kayang kausapin ng isa't isa ng natural. Kitang-kita ko po sa dalawa na meron pa talaga silang feelings sa isa't isa. Although talagang hindi na puwede, si Karel happily married, napakabait ng kanyang asawa, si Dingdong naman happily married, so hindi na po talaga puwede kahit anong gawin, 'no. So, hayaan na lang natin yung destiny, 'no, sa mga fan ni Karel at saka ni Dingdong, hayaan na lang po natin yung destiny dahil kung talagang silang dalawa talaga para sa isa't isa, gagawa at gagawa ang destiny para sila ay paglapitin muli at para sila ay magkasama muli. Naniniwala ako diyan, guys, 'no. So, 'yan po, mga kaibigan, ah pa-share nga po ng link, kasi wala akong wina-watch kundi mga PBBM vloggers, 'yan. Yes po, marami po kami mga PBBM vloggers, 'no, puwede kayong, manood, 'no, marami po kami. Andiyan po sina JDB, yung mga malalaking channel, JDB, Top One, si Mami Peng, si Yolo, si Ka Coffee, si JL, 'no, ah, marami pa po, 'no, mga PBBM vloggers so tuloy na po tayo, 'no, sa ating, topic. 'Yan, tinakay lang natin sandali yung sa artista, 'no, kina Karel at saka kina Marian Rivera kasi talagang ano, talagang dito sa newsfeed ko parang sila yung maya-maya nandito, 'no? 'Yan, JC Mix Vlog, marami pong salamat sa pag-drop by, 'yan. Okay. So, mga kaibigan, pag-usapan lang po muna natin dito yung, good news po, 'no, ng Marcos administration. Pag-usapan po natin ano-ano na po ba yung nagagawa ng ating pangulo
Okay, pero bago ang lahat mga kaibigan 'no, bago natin napag-usapan 'yan, gusto muna nating, ipalabas saglit itong ilang seconds, ilang segundo lang ito mga kaibigan 'no, na old video, oh, ilang segundo lang 'to. I am Baba Marcos. When I grow up, I want to be a politician. I will serve my country, especially the poor, and I will give them plenty of bigas and ulam. I'll give many gamot at damit. And for their children, I'll give them many toys so they will not cry anymore. And for my sisters, I'll give them chocolate for the thin one. But for the fat one, no more chocolate. Because she will look like Bugso. And for my mabait na lola, I'll give her a new prayer book because the prayer book is already very blue. Yan. Yan. So mga kaibigan, hindi na natin tinapos, So yan po yung, bakit ko pinalabas yan? Kasi mga kaibigan, may kinalaman po yan 'no, sa topic natin ngayon. So si PBBM po, 8 years old pa lang siya diyan. 7 or 8? 7 yata 'no, 7 years old pa lang siya diyan. Nandun na yung kanyang pangarap. Ang sabi po niya, paglaki niya gusto niya maging politician kasi gusto niya magbigay ng plenty of bigas, ulam. In short mga kaibigan, gusto niyang makatulong sa taong bayan, 'no. Yan po ang kanyang, pangarap nung siya ay bata pa. As early as 7, 8 years old, may pangarap na siya na maging, public servant na maglingkod sa bayan. So eto po mga kaibigan, natutupad na po ni PBBM ang kanyang mga pangarap 'no, itong mga gusto niyang mangyari sa kanyang buhay ay natutupad na niya. So marami pong mga, nagagawa ngayon at marami pong mga achievements ang ating pangulo na ito po ay nine-neglect lang ng mga tao na naiinis sa kanya dahil simple lang, dahil ayaw sa kanya, 'no? Ang iba dahil siya ay isang Marcos, 'no? Yung mga tao na kapag Marcos family, kapag Marcos ang, apelyido ay talagang ayaw na, 'no? Ayaw na nila dahil sa maling impormasyon na nasagap nila ever since, 'no? So, eto mga kaibigan, napakarami pong, nangyayari ngayon sa ating bansa na dapat po nating i-flex. Okay, unang-una po mga kaibigan 'no, flex po natin ito, ang ating, pangulo ay personal na nagtatrabaho at bumibisita sa mga, paaralan at siya mismo mga kaibigan ay tinitingnan niya kung ano ang problema ng ating paaralan, 'no? Katulad nito, siya po mga kaibigan ay nagpupukpok, 'yan, inaayos po niya ang, ah, blackboard 'no, inaayos po niya. Sumasali po siya 'no, sa nung brigada eskuwela, sumali po siya mga kaibigan sa pag-aayos ng mga classroom. At eto nga mga kaibigan, isa sa nakita ng ating pangulo ay sa mga public schools ay walang tubig at napakaruming palikuran. Wala na ngang tubig, napakadumi pa ng mga CR. So ito po, nakita po ni PBBM na hindi ito maganda. Hindi ito maganda bukod sa kalusugan ng mga estudyante, ng mga pupils, kundi ito ay makakaapekto din sa kanilang pag-aaral. Nakita po ito ni PBBM. At ang sabi po ng Pangulo, hindi dapat na ganito ang, sitwasyon ng ating mga public schools. So, ito po, inatasan po ni PBBM ang mga, ang DepEd na, ayusin 'no, yung, palikuran, yung mga CR ng mga public schools at yung mga patubig. So, eto po, nakakatuwa dahil ang Pangulo po natin ngayon ay talagang very hands-on at lahat po ng kanyang mga nakikita na dapat na solusyonan ay talagang sinusolusyunan, 'no? So, JC Mix Vlog, PBBM lang sapat na. Correct po kayo diyan, 'no? Okay. Lourdes Rivera, honestly po, di ko na po wina-watch si Ping magmula nung nag-live siya na ayaw daw niya kay Secretary Abalos. Actually po nung mga unang mga
kampanyahan po 'yan. Pero eventually nung mga ilang months mga kaibigan, ay sumasama po siya sa amin sa mga events 'no, na kung saan po ay, um, ka-meeting po namin si Secretary Abalos at nakita ko pa sa kanya na, gusto na rin po niya si Secretary Abalos. Nung umpisa lang kasi mali yung kanyang yung perception niya kay Secretary Abalos. Ang akala po niya ay yung bang, ba tawag dun, balimbing 'no? Ang akala po ni Mami Peng na si Secretary Abalos ay balimbing. Pero nung later parts na, ay naintindihan niya na hindi naman pala balimbing si Secretary Abalos 'no? Kundi si Secretary Abalos po ay sumusuporta sa lahat ng mga naging presidente. At nakita din po ni Mami Peng na si Secretary Abalos pala ay isa sa mga good friends ng ating Pangulong BBM, 'no? So, ah, Cirilo Rabanya Jr. nabalita na si BBM nauupo na siya sa UN Security Council. Iko-confirm po natin 'yan, 'no? And Rolando Serino, salamat sa panonood. JC Mix Vlogs, salamat po sa panonood. So, kukumpirma pa po natin kung totoo po yung yung sa UN. Albert TV, mega shout out, Admin Rich, Marcos Loyalist watching from Saudi Arabia. Salamat po sa panonood, no, from Saudi Arabia. And Tita Ters, yan. Salamat again, Tita Ters, sa yung pakape. Yan. Cirilo Rabanya Jr., matagal na akong loyalista. Lahat ng PBBM vloggers ay halos tropa ko na sa social media. Salamat po, no? Cirilo Rabanya, marami pong salamat. Yan. And Everleta Rowan Gurea. Pa-shout out naman po, Dian Admin Rich from Cebu City. Hello! Shout out po sa mga taga Cebu City. Sa December po, nandyan po kami. Pupunta po kami magbabakasyon sa Cebu. Shout out po, no, sa inyo. Yan. So, tuloy na po natin mga kaibigan, no, yung PBBM good news. So, bukod dyan mga kaibigan, ito pong issue sa patungkol sa ito tayo. Yan. Ito po. Yung sa 20 pesos na kilo ng bigas. Yan. Abot kayang bigas. Ito po mga kaibigan ay mas pinalawak na po, no, yung pag-launch or paglalabas ng 20 pesos na bigas. 20 pesos per kilo na bigas, makakabili na rin ang mga minimum wage earners. So kung dati po mga kaibigan ay ang nakakabili lang senior citizen, mga solo parent, members ng 4Ps, mga ano ba yun, PWD. Kung dati mga kaibigan ay yan lang ang nakakabili. Ngayon po ay nakakabili na rin po ang mga minimum wage earners. No? Pinalawak po yan at sinisigurado po ng ating Pangulo. Ang kanya pong pangako ay isusustain po niya yan hanggang 2028. So napakagaling po mga kaibigan ng ating Pangulo. Biruin mo hanggang 2028 po mga kaibigan. Grabe. Wala pong nakagawa niyan. Guys, walang nakagawa niyan kahit sino, kundi ang Pangulo lang po natin. Grabe, galing talaga ng ating Pangulo, no? So, saan pa kayo? O, yung sa mga bumabatikos kay PBBM noon, everyday, no, sinasabi, 20 pesos na bigas, 20 pesos na bigas, bakit ngayon ay tahimik? Bakit ngayon ay hindi ko yata kayo naririnig? Sana man lang ay pinapasalamatan nyo kasi may 20 pesos na bigas na. Kasi nung wala pa, every day, every hour, every seconds, every minute of the day, ay sinasabi nyo nasaan ang 20 pesos na bigas. So ngayon na meron na, bakit tila kayo ay tahimik at hindi man lang kayo nagpapasalamat, maging gayong kayo ang unang-unang naging recipient nito. Diba?
Si Abalos ay isa sa malapit na tropa ni PBBM noon pang nasa Pilipinas akong nagtuturo diyan sa Pinas. Opo, 'no, si Secretary Benhur Abalos nga po ang kanyang campaign manager. Kita niyo, campaign manager niya 'yan nung siya'y tumakbo sa pagiging presidente at ipinanalo siya, mga kaibigan, 'no? Talagang nanalo po itong si, PBBM. Tsaka tignan niyo, headquarters ni PBBM, yung kanyang bagong Pilipinas headquarters, saan ba? Saan nakalagay? Sa Mandaluyong. Oh, mga kaibigan, talagang si Secretary Benhur Abalos po ay talagang kanyang, masasabi nating best friend. Kaya nga nakakatawa yung sinasabi mga kaibigan na may topic natin yung sinasabi ni Sara Duterte na nandaya daw ang administrasyong ito sa panahon ng eleksyon, 'no? So pag-usapan natin 'yan. Yung sinasabi ni Sara Duterte na nandaya daw ang administrasyon ni PBBM sa 2025 senatorial elections. Pag-usapan natin 'yan mamaya after ng mga good news ni PBBM, 'no? So, ano pa mga kaibigan? Okay. So ito mga kaibigan, 'no, matapos ang mabilis na aksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa krisis ng kuryente sa Siquijor, sinimulan na rin ang mga hakbang para maibsan ang trapiko sa San Juanico Bridge. Kabilang na dito ang road replacement, dagdag na rampa para mas maraming truck trips at night navigation at RoRo para mapabilis ang biyahe at matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero. So mga kaibigan, 'no, personal po mga kaibigan na si PBBM ay bumisita, 'no, sa San Juanico Bridge at personal po mga kaibigan na inalam niya kung ano ba ang dapat na gawin at ano ba ang dapat na maging agarang solusyon para ang mga tao po ay hindi po maantala ang kanilang pagbabiyahe. So habang ginagawa po itong San Juanico Bridge, habang mini-maintain mga kaibigan, habang, nire-restore, 'no, yung mga, sira ay ginawan po ng paraan ng ating pangulo. Yan po ang pangulo natin, siya po ay pangulo na nagtatrabaho, gumagawa, at hindi yung mga dating pangulo na dakdak lang ng dakdak, na walang ginawa kundi nagdadakdak sa kanilang talk to the people, pagkatapos magyayabang-yabang pero wala namang naide-deliver. Ang pangulo po natin ay iba. Mas marami po siyang gawa kaysa salita, 'di ba? Cirilo Ravanya Jr., noong February 2006 lang ako nagpunta dito sa US, nagkataon lang na na-appoint siyang MMDA ni Digong. Correct, tama po kayo diyan, 'no? Tsaka si Secretary Benhur Abalos po kasi, mga kaibigan, sa halos, napakaraming administrasyon na dumaan, 'no? Nandiyan po siya, eh. Kasi nga po magaling po siya, eh, mga kaibigan, magaling siya. Siya po ay naging city councilor, siya po ay naging, 2 times, 'no, 2 times po na naging mayor. 2 termino ang kanyang tinapos sa pagiging mayor at naging kongresista. Pagkatapos po niya maging kongresista, siya ay naging MMDA chairman at pagkatapos naging DILG secretary. Tapos yun nga tumakbo siya as Senate, 'no, sa Senado pero hindi siya, sinabotahe po kasi yan, eh, 'no, mga kaibigan. Naniniwala ako na sinabotahe po yan at isa po si Imee ang nagsabotahe kay Secretary Benhur Abalos, 'no. So eto po mga kaibigan, 'no, isa pa po sa good news, naibalik na ang tuloy-tuloy at tapat na supply ng kuryente sa Siquijor para sa mga pamilya, negosyo at paaralan matapos ang agarang tulong ng, ah, sandali, nawala yung aking binabasa. Matapos ang agarang pagtugon ng NEA sa utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na resolbahin ang krisis sa kuryente bago sumapit ang June 15. Yan po mga kaibigan, PBBM, NEA successfully resolved Siquijor power crisis, securing supply for families and businesses. So mga kaibigan, tingnan nyo, Ito po kasing Siquijor mga kaibigan ay nagkaroon po ng malaking problema sa kanilang power crisis, sa kanilang kuryente, 'no.
na ang sabi nga po ng ating Pangulo, it's not acceptable na halos halos everyday 5 hours yung 5 hours 'no, halos everyday mga kaibigan ang, pagkawala ng kuryente, nagba-brown out pagkatapos may problema pa sa tubig sa 'no, sa supply ng tubig. Sabi ng ating pangulo, nagalit po siya, sabi niya, hindi ito acceptable. So pinuntahan po ng pangulo natin doon mga kaibigan, pinuntahan niya personal at siya po ay utos 'no, sa agarang pagtugon ng, krisis na ito sa Siquijor. At ito po mga kaibigan ay na-solve na, naibalik na po at ang supply para sa mga pamilya at saka sa mga businesses. Ganyan po kagaling ang ating Pangulong BBM. Cirilo Ravanya Jr. mula pa kay FEM, loyalista na kami kasi father ko ang chairman ng KBL sa Zambales. Wow, yan. Ganun pala, no? KBL. Yan. Michael Cabrera, good morning po, madam. Good morning din po sa inyo. Yan. So, yan po mga kaibigan, no? So, isa po yan sa good news, no? Na wala na pong problem ngayon ang Siquijor. Then ano pa? Sabi po dito, we build bridges, not walls. Ito po mga kaibigan, no? We forge alliances that are based on mutual respect, reciprocity, and shared goals. President Ferdinand R. Marcos Jr. declared during the honor, reaffirming the Philippines' commitment to international diplomacy and development. Yan. So, yan mga kaibigan, no? Ano pa? Ano pa yung good news? So, ito po mga kaibigan. Yan. Ano yan? Dumating na ang Zipcore rental generator set sa Tignaw, Lazi upang masimula na ang pagpanumbalik ng supply ng kuryente sa Siquijor. Yan. 3 days ago pala ito, no? Mga kaibigan, yan po ang ginawa, no, ng ating Pangulo. Tapos, ngayon, ito yung pinaka-recent, yung pinakabago, no, 20 hours lang. Ang sabi po ay naibalik na ang tuloy-tuloy na sapat na supply ng kuryente sa Siquijor sa mga pamilya at sa negosyo at sa mga paaralan, no? Yan po ay dahilan sa agarang pagtugon ng ating Pangulo. Yan. So, very good, no? Galing talaga ng ating Pangulo, mga kaibigan. Yan. So, nakita natin guys, no, na ang ating Pangulo ay talagang hands-on siya kapag merong mga problema. Talagang pinupuntahan niya at hindi lang po siya nangangako, kundi siya po talaga ay agad-agad na tumutugon. Grabe, no? Galing ng Pangulo natin. San ka pa, mga kaibigan, no? Eh, dito nga lang sa tuwang-tuwa talaga ako dito sa 20 pesos na bigas eh. Hindi na ito matakatawaran. Biruin mo, mga kaibigan. For the first time, nangyari ito, mga kaibigan, no? After President Marcos Sr., napakamahal na po ng ating mga bigas. Pero ngayon, mga kaibigan, bumalik sa mura, naging 20 pesos na lang ang mga bigas. At yung mga bigas, mga kaibigan, na hindi naman siya NFA, no? Ay nasa 30, 35, merong 37, 38, may 40. So, kita natin mga kaibigan na patuloy na po ang pagbaba ngayon ng presyo ng bigas. Yan po, ang dahilan po niyan ay ang effort ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no? For 3 years. Yan. Michael Cabrera, good morning po, madam. Good morning din po sa iyo. Yan, Michael Cabrera. Yan. Yan. So, ano pa? Ano pang topic natin? Okay. So, mga kaibigan, no? Basahin lang natin itong isang article. Tungkol naman po ito sa impeachment, no? Ni Vice Presidente. Yan.
Prosecutors and Philippine VP's impeachment say trial must proceed. Yan, marami na pong mga umaalma at nagsasabi na dapat nang umpisahan na talaga ang trial itong si VP Sara Duterte, no? So, sabi po dito sa isang article, Philippine prosecutors said on Wednesday there was no stopping the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, expressing bemusement at why the Senate convened court before swiftly returning the case to the lower house. Yan. So kanila pong pinatikos yung pagbabalik ng Senate, no, sa articles of impeachment dito sa House of the Representatives. The impeachment of Duterte, a likely contender for the 2028 presidency, has dominated headlines in the Philippines this year after a high-profile grudge match between her and President Ferdinand Marcos Jr. that spiraled into a bitter battle for power and influence. So the House of Representatives voted overwhelmingly in February to impeach Duterte for betrayal of public trust and high crimes, referring the case to the Senate to convene a trial. Duterte insists the impeachment is politically motivated and denies wrongdoing. But the Senate on Tuesday sent the case back to the lower house, requiring it to certify that it was lawful, a move some critics said was a tactic to try to thwart the impeachment. Yan. So, alam niyo ba mga kaibigan, itong ginagawa ng Senate, no, sa kabila ng napakarami ng bumabati ko sa kanila ay parang pinagkikibit balikat lang at parang wala lang, no? Parang hindi nila narinig. At itong si Chis Escudero ay patuloy pa rin, no, sa kanyang paninindigan na mali. Although napakarami ng umaalma, pati Integrated Bar of the Philippines, pati University of the Philippines, pati yung halos mga kaibigan halos lahat ng mga nakikita ko sa social media ng mga lawyers na nagko-komento dito, sinasabi nila na mali nga itong ginawa ng Senado at mismo yung mga nag-draft ng 1987 Constitution, sinasabi nila na mali na ito. Pero patuloy pa rin ang ginagawa ng Senado. Yan. So, ang sabi po mga kaibigan, no, kitang-kita, halatang-halata ang galawan ng SP o Senate President na si Chis Escudero na ginagawa niya ito para sa kanyang sariling karir. Nang sa ganon, mga kaibigan, ay pagdating ng 20th Congress ay siya pa rin ang iboto ng mga senador as Senate President. So makakasigurado kaya si Chis Escudero na siya pa rin ang magiging Senate President? Yan. So titingnan lang natin mga kaibigan kasi darating na po si Senator Tito Sotto at alam naman natin napakarami din po na may gusto na maging Senate President si Tito Sotto. So titingnan lang natin kung ano ba ang mangyayari, no? Pagdating po ng 20th Congress sa July. Yan. So, hanggang dyan lang muna mga kaibigan. Puputulin po muna natin at babalik po ako for another topic. Maraming pong salamat. Admin Rich po, komentarista.